Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ginawang kapihan sa media ng Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Washington DC. I think after nung kanyang mga business meetings no, sa mga business sectors habang nandiyan sila sa kanilang trilateral meeting sa Washington DC, no? Mukhang doon may maaasar na naman, no? At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating video premiere sa chat box, at doon po sa mga patuloy na sumusuporta, nag-aabang, mga abangers ng ating video. Maraming salamat po. Malaking tulong po kayo sa ating channel, no? Ang ating subscriber as of now is 27,600 plus. Konting push pa. Baka itong buwan na to matapos meron na tayong 30k, no? Ipakalat nyo po, no? Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe and like and share. No? At ganun din po, special shout out kila Marie Chris Hernandez, Elora Liz and her Mr. Right and Left, kay Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga nagagandahang dilag from Japan, si Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade, si Mami B, Ate Maite Baisa, Rebecca Lagman, Willer Wilfred, Danny Raido, Reynado, Maritel T, Priscilla Acepcion, RN 2 Cents, Ninita Umali, Nil Darceo, si Lola Carclea, Ilocanak ka na. Hindi ko makakalimutan yan. Isama natin si Malditang Lola. Ang lagi na nakakasabay yan sa mga LS. Nakikita natin tulad nila Ate Mighty Baisa. At si Hattori Hanson na laging tulog. Okay, so eto po, no? Kaya po ganyan ang title ng ating thumbnail, no? PBBM, super mabait, pero super malas din. Pasensya naman po, no? Kasi ganun po yung tingin ko Kayo, sa palagay nyo, no? Sa ating Pangulo. Tapos, yung isa, Sara Duterte, ipinagtanggol ng Pangulo. Yan. Siguro, alam nyo na yan. Pero, bago ko po, unahin natin yung super bait at super malas. Biruin nyo mga kababayan, no? Itong tatay ni Sara Tamilmil, o si Sara Tami, sabi ko, si Sara Tamilmil Duterte, at yung mga kapatid niya, grabe alipustahin ang Pangulo. Siguro nakita nyo na yan, napanood ninyo, nabasa nyo mga article kung paano po siraan ang Pangulo. Naalala nyo, yung nakakabata niyang kapatid, yung kupal, at mayabang na mayor at bastos na mayor ng Davao City ay sinabihan siyang mag-resign ka na. Wala kang aspiration at love for the country. Remember the Romanovs. Remember Benito Mussolini. Doon pa lang pinagbantaan niya na po ang presidente. Pero sa kanya, baliwala yun. I'm just telling a story. Gago. Pasalamat ka, mabait ang presidente, hindi pinatulan yung sinasabi mo. Pero pag ibang presidente yan, tulad ng tatay mong pikon, tatay mong matapobre, tatay mo feeling na napakagaling niya, no? Kung napakagaling pala ni Digong, bakit hindi niya na angat number 1 ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon sa ekonomiya, sa industriya, sa military, and technology? Sabi niya, wag niyo akong ganyanin. Mas marami akong alam sa inyo. Oo nga, marami kang alam. Puro paghahalik sa mga babae, puro pagmumura, yung mga putang ina niyan. Diba? Yun mga pinagsasabi niya. Ngayon, minumura niya ng minumura si Bongbong. Naalala during nung campaign, pinagsabihan ng masasama, siya yung tinutukoy na nagtyochongki, maski na nagpa-drug test na ng 2 beses ang Pangulo sa pinagbabawal na gamot, wala pa rin kasi the narrative is already there. Sinalsal ng mga despicable supporter nila. Pero anong ginawa lang ni PBBM?
Wala. Tamilmil din siya sa mga akusasyon. Doon ang maganda, nananatili siyang tahimik sa mga akusasyon na wala namang mailabas na patunay. Di ba? O, ano nangyari? Di sunog na sunog tong mga kupal na ito. Puro lang sila laway, talsik laway. O naalala nyo, minura siya ng minura. Itong huling-huli, panoorin natin yung video, ha? Pasensya naman po, Ate Mighty Baisa, uulitin ulit natin, ha? Yung pagmumura ni Digong. Dahil pikon siya, napikon. Ganyan po si Digong. Piling talagang kala mo, hari, wag mong pipikunin ng hari kasi siya lang ang may authority. Yung ang mga reporter doon, hindi parang nangangatog pa yung bunganga nila magtanong kay Digong. Paano? Takot silang yung parang sosoplahin? Bakit ka sosoplahin kung tama naman yung tanong mo, on point, di ba? Di katungan mo. Ano ang kapangyarihan ni Digong? Ipapadukot ka dahil nasa Davao ka. Ganon. Yung mga duwag pala kayo. Hindi sa respeto ang tawag doon, duwag. Naging mga journalist pa kayo, duwag naman pala kayo pagdating kay Digong. Wala kayong mga yagballs. Yan po, pakinggan nyo ha, Ate Mighty, pasensya na ha. Yan. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Ayan. Di ba minura? Sasabihin niya pa, hindi ko sana sa'yo sasabihin ito, pero ikaw, putang ina mo. Di mo, nadamay pa si Madam Imelda. Minura di ba? Puta ina mo. Puta daw si Madam Imelda. Nakita mo bang nagputa ang Madam Imelda? Hindi ba nasasaktan dyan si Amy Marcos? Si Amy Marcos parang love na love niya pa si Digong habang minumura ni Digong yung kapatid niya na presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin, walang pagmamahal si Amy Marcos sa kapatid niya at sa nanay niya. Hindi niya kayang idepensa. Sabihin mo, wag naman ganyan, Tatay Diggs. Nanay ko nang minumura mo eh. Sinasabi mong putang nanay ko, hindi naman nagputang nanay ko. Baka nanay mo nagputang ina, di ba? Ganon. Patunayan mo muna, Digong, na nagputa ang nanay ko. Dapat ganun, Amy. Ikaw ang ate. Hindi ka ba nasasaktan? O wala kang feeling of empathy sa kapatid mo? Di ba? Kasi you despise your brother. Di ba? Ano pang sabi mo noon? Uy, wag niyong ginaganyan ng ading ko, ah. Tapos ngayon, pagdating kay Duterte na minumura ang ading mo kasama ang nanay mo? Puta. Di ba? Sakit kaya niyan? Hindi naman nagputa ang Madam Imelda. Napaka-decenteng babae. Napaka-Pilipinyana ang mga outfit niya. Nakita niyo bang nag-ano-ano dyan noon si Madam Imelda? Laging balot yan, naka-Pilipinyana, very presentable. She is representing the country, even the Filipino women. Tapos sasabihan lang itong gonggong na to, na napakayabang, na puta. Diba? Minura niya, Ilang beses, how many times, pero nung ginawa ni Amy, ganun lang. Kayo, anong mararamdaman nyo pag ang kapatid nyo minumura na? Ha? Hindi nun nyo man inaano. Anong ginawa ni Bongbong? Anong ginawa ni Bongbong? Ha? Anong ginawa ng presidente? Sige nga. Sinagot niya lang naman yung tanong. Nung nagtanong, nasaktan niya ba ang ego ni Duterte? Malamang. Kasi sabi lang ng presidente, I am horrified. Di ba? I am horrified. Anong ginawa ni Digong? Ikaw na second year lang ang inabot mo, putang ina mo. Di ba? Minura ba siya ni BBM? Nakarinig ba kayo ng pagmumura galing kay BBM na minamasama ni BBM yung nanay niya? Hindi. Kaya nga sabi ko, super bait pero super malas. Dahil yung mga hindi niya kayang bastusin, ginagalang niya pa rin. Kaya nga totoo yung sinasabi niya If you make your enemies angrier, meaning you're doing a good job. Ganun na lang ang ginagawa ng mahal na presidente. No? Pinapakita niya pa rin ang kababaan ng loob, ang katinuan ng pag-iisip, ang malumanay na pagsasalita. Baliwala Di ba?
Anong sabi niya? No? Hindi siya hayaan nyo na yung ad hominem. May paparinig ko sa inyo. Di ba? Isama na natin doon sa kay Sara Duterte pagdepensa para isang video na lang. Pero tingnan nyo naman. Hindi lang si PBBM ang minura, pati nanay. Ano reaksyon ni Amy? Wala. Tuwang-tuwa pa dahil talagang binabalahura. Talagang pinapakita niya na wala siyang pagmamahal sa kapatid niya. She doesn't care about his brother. Okay, politically wala. But as a brother and sister personally, hindi ka man lang di mo kayang depensahan ng kapatid mo dahil mawawala sa iyo si Duterte, dahil mawawala yung mga botante ng Duterte. Ilang milyon lang ba yan kumpara sa mga totoong loyalist at supporter ninyo? Di ba? Nakakahiya. Minumura na ang kapatid mo, sinasabihan ng kung ano-ano ng mga kaalyado mo kuno sa mga Duterte, even you, they are despising you, pero ikaw, kapit-tuko ka pa rin. Tapos yung sinasabi mong titindigan mo, maski na ikaw na lang, minumura ang kapatid mo, ni hindi mo kayang ipagtanggol. Diba? Ano pa ang sabi niyan ni Digong kahit Pangulong Bongbong Marcos, oh? You are a crybaby. Always America. America, America. And you call our place Republic of the Philippines? Ikaw, Digong, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Diba? Hypocrite ka. Gago. O, pakinggan nyo yan, panoorin nyo, ulitin natin, o. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. O, diba? Ikaw, anong cry-cry mo? China? Sinabi mo pa, even though it's a joke, gawin nyo na lang kaming Republic of China? Mayaman man kayo? O, hindi na tayo mag-away kasi probinsya nyo na kami? Diba? Dahil lang sa pera? Mukha kang perang unggoy ka? Tapos sasabihan mo ng ganyang cry-cry baby? Ikaw nga, cry-cry baby ka sa China? Diba? Mag-isa kang pumunta dun. Pinangalandakan mo sa China na wala na. Aalis na ako sa Amerika. Kaya bias na bias, guy. Hindi mo sinalang-alang din ang mga milyon na mga Pilipino dito na naninirahan sa bansang Amerika. Dahil lang sa iyong personal na galit sa Amerika. O, hindi ka nagtanong sa taong bayan ng sentimiento, yung bang sentimiento ng majority of the Filipinos? Baka kayo-kayo lang dyan, eh. Di ba, mga kababayan? Hindi niya kaya iniisip yan, no? Itong matandang gurang na ito. Baka nakapentanin ka dyan. Hindi mo naisip yung sinabi mo? Cry-cry baby? Ha? Cry-cry baby? Ikaw nga, cry-cry China ka, eh. Di ba? Huwag mo ka mong gaguhin. Duterte. Alam namin ang istorya ng nanay mo. Ang nanay mo, freedom fighter para sa China nung panahon ni Pangulong Marcos kasi gusto nilang gawing komunista ang bansa. Ikaw ganun ka, eh. Di ba? Ang affiliation mo sa China, pero ginago ka ng China, gunggong ka. O, nung nahalata mong wala nang mapapala sa iyo ang China, balik ka sa Amerika dahil hindi tinupad ng China ang usapan ninyo. O, sinong ginago? Di ikaw, akala ko ba magaling ka? Ha? Akala ko ba master ka sa lahat? Ano? Baka masturbation lang ang alam mo. Di ba? Gago ka. No, ano ang sagot ng Pangulo diyan, mga kababayan? O yan po, panoorin nyo muna yung video. Ayaw na rin patulan ni Pangulong Marcos ang patutsyadang isa siyang crybaby dahil sa pagiging umanong pro-United States. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming binahalagahan. O di ba? O, nangiti lang ang Pangulo. I don't know dyan. Mga ad hominem. Ang sa Pangulo, wala siyang beep kay Pangulong Duterte. He doesn't treat
President Duterte daw, sabi niya, ginagalang pa, ha? President Duterte. No? Kumbaga, ibig sabihin, I don't wanna stoop to his level of arrogance, of cockiness, of rudeness. Ganon. So, sino ang mas aral ngayon? Ikaw na may master's degree, na ang teacher mo ay mga magagaling, o yung second year lang sinasabi mong natapos, na meron namang certificate sa Oxford? Sino ang mas merong lumaking matino? 'Di ba? Sino ang arugante? Sino ang bastos? Hindi marunong gumalang sa mga babae. 'Di ba? Sasabihin niya pa doon, sana ako na lang nauna. Gago. 'Di ba? Ano lang sabi pa ng Pangulo? GMA News Online, dagdagan lang natin ng konti. Marcos, I don't consider ex-President Duterte my political enemy. O, di ba? Ano lang? Tingnan nyo kung gaano kabait ang Pangulo. Hindi nagagalit. Parang na-master niya na yung art of yung Zen. Yung Zen niya parang Buddhist siya, no? He takes away all the negativity. He doesn't dwell on that one. Kaya nga super bait. No? Hindi ko maintindihan. Hindi siya marunong magalit. Yung sinasabi nila na, yung sa interview na I am horrified, pero parang di pa rin siya galit eh. Ang gusto ko, murahin niya rin eh. Buwakang ina mo, Duterte, ganon. Diba, F.U. ka, Duterte. You're such a, yung para kang nasa gang. No? Pero hindi magawa ng Pangulo eh. Doon ako believe eh. Oh, ano pa ang sabi niya dyan sa Cry Cry Baby? You know, to be a cry baby, you have to cry. Namiloso po na lang. Oy Duterte, ikaw pala ang cry cry. Umiiyak ko dyan eh. Diba? Oh, basag ka. Nga naman. You are a cry baby, Pangulong Bongbong. Ha? You are a cry baby. Cry baby for you to cry. Paiyakin mo si Duterte. You have to cry. Ang lakas ng banat, ang lakas ng balik. Did you see me crying? Ininsulto si Gago. I don't pay any attention to that. I really don't. That means nothing, means absolutely nothing to me. O boom, sabog ka. O diba? Sabog na sabog siya. Wala siyang walang maririnig na yung parang pagbalik, paghihiganti ang Pangulong Bongbong Marcos dito sa sinabi ni Digong. Second year college dropout ka lang. Pang-aalipusta, pagmumura, ito pa. Cry baby. Si Digong po ang cry baby. Basag na basag si Digong. Grabe. Natawa lang ang Pangulo. Tingnan niyo yung video, di ba? Natawa lang siya. Nakapentaning mo. Baka mamaya biglang nasambit ni Pangulo. Baka nakapentaning na naman yun. Tawang-tawa talaga ako mga kababayan. Kaya nga sinabi ko, super bait, super malas. Napakabait, napaka-friendly, napaka down to earth. Yung humility niya, yung nakikita ko ha. Personally, I don't know him, but the way he talks is, he's a very statesman compared to this freaking idiot. Diba? Na former president. Daldal ng daldal eh. Si Erap nga, nananahimik. Si Gloria, nananahimik siya. Manahimik ka na rin lang. Enjoy your freaking stupid life. Your freaking boring life, no? Ina mo, gago ka. Gagantihan ko na lang pala kasi po kay Madam Meldy. Nilalagay natin sa mataas na pedestal si Madam Meldy kasi inabot ko po yan. I was born 70s. Oh, di ba? Naabutan natin maski na bata tayo, no? Pero when we are growing up, nakikita natin sila ang mga leader noon. At masipag magtrabaho si Madam Meldy. Oh, bakit? Digong, ginago ka ba ni Imelda Marcos? Hindi naman. Bakit minumura mo? Bakit sinasabi mong puta? Baka nanay mo nagputa. Tatanong lang. Kasi putang ina mo rin eh. Di ba? Ganun lang yan. Bawian na lang natin in behalf of our president. Baka pagalitan na ako ni Ninong. Oy, wag mo nang gawin yan. Sorry naman po nung, no?
Gago eh. Oh, ngayon, mga kababayan, maiksi lang to, iksian na lang natin, no, para hindi kayo mabore. Punta naman tayo kay Tamil Mill, no? 'Di ba sinasabi ko Tamil Mill dahil walang masabi sa West Philippine Sea. Ilang instances na 'yan. Sa akin, kasi bilang Pilipino, dapat mapakinggan ko rin siya, malaman ko rin kung ano ang saloobin niya. Personally. Kasi, yung kinikwento ko nga sa inyo na video na galing po doon sa isang magaling na vlogger na nandun po sa kanyang official Facebook page. Ewan ko kung nandun pa kay kakopy ito, no, yung video na yun. Matagal na po kasi yun eh. I think naisama ko na rin ito na to give you a synopsis of that. Sinabi lang ni Digong na itong si Sara Duterte talagang may posisyon sa West Philippine Sea nung mayor siya. Talagang siguro nalaman din ni Tamil Mill na itong mga Chekwa bakit pinakikialaman. Meron siyang pagmamahal. However, she was suppressed. Hindi sa pinagtatanggol ko si Tamil Mill. She was suppressed by her father by the urging of this freaking idiot former ambassador ng China sa Philippines. Sinabihan si Duterte, "Oy, patigilin mo ang anak mo." Kung hindi, di ba? It is, sa akin, opinion, it's a threat. Kung di titigil ang anak mo, sige, paalisin na namin yan yung mga Chinese investor. Wala na kayong pondo-pondo sa amin. Baka nga pinopondohan nilang Davao City, yung Chinese government eh. Kasi ang posisyon ni Sara Duterte noon, nung hindi pa siya Tamil Mill, is she wants to sail at the West Philippine Sea. Pagtanggol ang West Philippine Sea. Pero she was suppressed then. O ngayon, ang nangyari? Nagmistulan na siyang Tamil Mill. Baka, eto sa akin lang baka nandun pa rin yung threat. Kasi ang dami nga nilang sisterhood. Ito, paulit-ulit ako eh. Ang dami na nilang sisterhood na city ng China sa Davao. At ang daming investment ng mga inchik sa Davao. Sino ang mga pinaburan ng mga negosyante ni Digong nung panahon niya? Mga Chinese nationals. Di ba? Kaya, isipin ninyo, hanggang ngayon, Tamil Mill siya. No? Ako, nangihingi lang ako ng posisyon niya. Ano lang posisyon mo? Just give us a statement. If you can give a statement that says, on the matters of the West Philippine issue, whatever is the stance of our PBBM, ni Apo PBBM, it will be my position. That's it. Kasi ako, alam ko na ang posisyon ng ating presidente na naninindigan siya by using that 2016 arbitral ruling. And also, naninindigan siya na walang pwedeng magdikta sa ating pagdating sa soberenya. That's it. Tatanggapin ko yun. Pero wala eh. Di ba? Huwag nyo sabing, okay, nakakampihan mo na tulad ka ng mga makabayan, progressive. As a Filipino, an ordinary Filipino, I want to hear her statement about that. Kasi siya ang second highest eh. At sinasabi niyang kakampi siya ng presidente, and then, bakit yung Senate President, si House Speaker, yung ilang mambabatas, nagsasalita? Di ba? Bakit siya? At tapos sasabihin ni Harry Roque na talakitok na hindi daw siya nag-aabay doon sa foreign policy ng Pangulo. Pero galing kay Roque yon, hindi galing kay mismong Tamil Mill. Paano mo papaniwalaan si Roque? Kung yung mismong amo niya nga si Duterte, hindi siya pinagkakatiwalaan, nilaglag siya eh. Di ba? Do you know Harry Roque? Do you know his personality? Di ba yung tanong niya sa interview? Alam na. Yung mga pinagsasabi ni Roque is on his own. Di ba? Ngayon, bala sila mag-away-away dyan. Now, nakakita ng kakampi o nakahanap ng kakampi si Tamil Mill sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos on the same media interview. Ayan po. Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Di ba? Yan. Pinaliwanag ng Pangulo.
Hindi daw niya mandato. The same dun sa sinasabi ng kapatid niya. Ha? So hindi niya nga mandato, Mr. President. Pero as we, Filipino people who voted for him, the majority, we want to know, ano lang yung kanyang pananaw? Ano ang kanyang opinion? Even though that is not his mandate, hindi naman sabing trabahuhin niya eh. Di ba? Ano lang posisyon mo? As an ordinary Filipino rin, sabihin mo, anong posisyon niyo po, ma'am? Di ba? Mag-voice out lang siya. O whatever the position of the president, because I'm supporting the president, that will be my position. Ganon! Wala na! Very safe. Eh kaso natatakot siya. Dahil I believe, she is still also still now, being suppressed. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, ang tindi po ng depensa sa kanya. Tinuturing pa rin siyang kaalyado. Cabinet member, hindi nga niya matanggal eh. Dahil, well, she still enjoys the trust of the president. O ngayon ang tanong, if you enjoy the trust of the president, pwede bang i-reciprocate mo yung ginagawa ng presidente sa'yo? The president is defending you from the criticism, mostly on the West Philippine Sea. Ako sige, tatanggapin ko yung paliwanag ng Pangulo, pero I still have my reservation still. Sasabihin ko pa rin tamilmil ka. Sa lang na inaantay kong sagot eh, if you can just say, I'm in the same position with the President in terms of West Philippine Sea. Ayun na, tahimik na ako sa iyo pagdating sa West Philippine Sea because I know your stand already. You are standing with the President pagdating sa West Philippine Sea. Kaso hindi. Didepensahan ka pa ng Pangulo? No, pagliliwanag ng Pangulo, then so be it. Tatanggapin ko, pero still, I don't believe it. This woman is being suppressed by the Chinese. Sa akin lang opinion. Because doon sa video na napanood ko, na mismong tatay niya ang nagsabi, no-suppress siya. Pero sa totoo lang baka gigil na rin sa inchik yan. Di ba sinasabi niya, mahalin natin ang Pilipinas, unahin natin ang Pilipino. Oh, di ba? Hindi niya lang talaga maibigay statement niya kasi nasusuppress siya eh. In limbo siya. Parang may dalawang bundok na nagbabanggaan na naiipit siya dun. Kasi pag nagbigay siya ng posisyon niya sa West Philippine Sea na pumapanig siya sa atin, na ginigiba niya o inaano niya yung dinidispise niya yung ginagawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea, malamang may balik ang China sa kanila sa Davao City. Mukhang heavily invested po ang mga Chino sa Davao. Malaki yun, mawawala sa kanila. O di ba? Kaya mas pinipili niya na lang maging tamilmil. Ngayon ang dumupensa ang Pangulo. Pero sa akin, still tamilmil pa rin siya. No disrespect to the President's statement. I still respect his statement regarding Sara Tamilmil, pero sorry Mr. President, I will still call her Tamilmil. No hard feelings Gusto ko lang talagang marinig maski na isa o dalawang sentence lang, BP Sara Tamilmil Duterte. I am supporting the President on his stand on the West Philippine Sea. That's it. Tapos. Isang sentence nga lang, di ba? Hatori. I will stop calling you Tamilmil if you say that. Pero si mismong Pangulo ang nagbigay, no? Di ba? Kaya yun po, napakamalas talaga ng Pangulo. Napakamalas niya talaga. Sa sobrang bait, pati yung ate niya, hindi siya masuportahan. Laging kinokontra ang lahat ng ginagawa niya. Piling ang ate niyang presidente. Napakamalas niya po. Tanging maswerte lang ang presidente sa ating mga dumedepensa sa kanya, sa mga totoong loyalists and supporters. Kasi marami diyan mga hunyango. Nagpre-pretend na Marcos loyalist o supporter pero yung pala mga espiya ng mga dedeshet o mga dilawan or mga anti-Marcos. Yun lang po yan, mga kababayan. Di ba? Hindi masamang idepensa ng Pangulo yan kasi si still trusting Sara, kaalyado niya. Pero sa atin, na majority, na nanghihingi lang ng kapiranggot na statement, na wala siyang masabi still. Kaya, maaring magamit sa kanya yan
pagdating kung sakali mang meron siyang aspiration na maging presidente sa 2020. Magagamit at magagamit yan mga kababayan. Believe me. No? Masisira siya dyan. Okay? Kayo po, mga kababayan, anong masasabi nyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.